Update sa halamanan ko. Morning. Happy New Year sa lahat. Hi. Nag-ayos kami mag-ama kahapon. Nilipat ko yung mga tanim ko para mas parang gubat tignan yung taniman ko. Luya ko na nasa bubong lang. Ayan, mga dahon yan, pinapatuyo ko yan para gagawin kong isa na rin sa source ng pataba ng mga lupa, yung luya. Ang ganda nga ngayon kasi lumaki na yung mga bunga. May sita ko, binuhay ko na ulit. Ayan, dadahon sila. Nandun nga, may bunga na. Yung kamatis to, pangpad. Nandun. At may bunga na rin yan. Ito siya na bulaklak na rin, dami yan na bulaklak. Yung sili ko maanghang, dami yan ng hinog, tapos dami pa rin yung bulaklak, dami na rin malalaki. Siling at sara o bell pepper ko nakuha namin kahapon, dami namin kinuha na bunga dahil hinalo ko sa pansahog sa ulam, tapos lulutuin ngayon. Ito dami yung bulaklak. Yung talong, ganda naman yung talong kasi ang dami yun ng umuusbong ulit ng mga bunga, maliliit pa. Ayan. Yun. Dami. Dami mga bulaklak na sipaglabasan na. Yung mga bunga na mismo maliliit na. Dami. Ayan yung tinimpla ko nung Friday, may natira pa na pandilig. Yun yung tayo ng manok. Dami sili kong pansigang ko, dami. May nabalik kahapon kasi nag-ayos kami ng tanim. Yung talong ko naman na payat, maliliit na yan, dami rin, pero so ganda, dami pa rin siyang bulak-bulak. May sitaw, ayun pa, ayun yung mahaba na yan, yung pababa na yan, sitaw, bunga. Ayaw ko sanang buhayin pero ang ganda na tignan, nagano na eh. Habang yung mga bunga ng kamatis ko, ang lalaki na, pero also dami na, ganda nila tignan. Yung bell pepper ko, yung nakaraan, di ba maliliit pa lang, ngayon ayun na sila. Mga bell pepper ko, kakatapos ko lang magdilig sa lupa, tsaka nagdidilig din ako sa mga dahon. Ayun yung pandilig ko sa ibabaw sa dahon para hindi lang yung ugat nila ang nadidiligan, pati yung dahon para maganda tignan. Basang basa sila sa umaga.
kalapate. Tanim ko tanglad, sana mabuhay. Kaya ko nilabas din kasi mas maganda siya na nasa ilalim talaga ng araw. Mas mas nabubuhay siya pag nasa ilalim ng araw. Yung tanglad. Ang ganda tingnan ng sili. Magkano dito yan? 3-5 ang sili manghang na yan. Dahil bunga yun. Ay, ang ganda tignan. At nag-ano ako kasi in-order ako mga pipino. May nakahanda na ako. Magpuputla ako ng pipino. Binuhay ko ulit yung tambayan ko tuwing umaga. Sarap magkape rito. Tapos ang bagong taon, marami na naman kami dahon. Nabubulukin. Wala na akong paglagyan. Lagayin ko ng lupa ako. Puno na eh. Magano uli ako ng isa pang drum. Para lang talaga sa dahon. Pag nabulok kasi yan, ang ganda. Kasi pag nabulok yung mga dahon, wala naman ako alam dati. Hindi naman tayo marunong sa pagtatanim. Ngayon, yung mga dahon, pansin ko nung pinagwalis ko ng mga tagal na yun. Pinagwalis ko yung anak ko dyan. Ang dami niyang bulati sa ilalim. Yung mga nadurog na ng mga dahon. Kaya simula nun, ganun na ako. Kaya ang itim ng mga lupa ko, halo-halo yan. Mga pinagbalatan ng mga pinagbalatan ng mga gulay. Pagka naggulay kami ng anak ko, pinapalibing ko sa lupa, hindi na sa ibabaw, sa ilalim talaga pinapalibing ko. Nakita mo yung lupa ako, may inanda ko pang punla. Ang itim ng mga lupa. Yun lang, update ko lang kayo. At baka siguro January katapusan na. Ang ganda nito kasi disimula na magpunla January 1 ng pipino. Yung Japanese pipino, manamis kasi Japanese pipino. Hatikim na ako na. Sitaw, marami rin akong pampunla doon na sitaw. Ayan. Tapos nag-ano na rin ako ng sayote. 3 puno ng sayote. Nagpunla ako. Ito. Ayan. Yung sayote. Papalawakin ko lang. Ito gagawa ko rito. Ayun yung sa mga pichay ko dati. Naka-floating yan sa naka-float siya sa tubig. Basta January, marami akong aanahin dito. Dito ko ilalagay layer. Siguro 1 feet by 1 feet. Ka-layer kasi magandang picture hindi para sa akin, mas magandang picture yung nakalilim. Kasi bububungan ko na to rin eh. Nakalilim kasi dati nakalilim siya, nakakapitas kami ng mga dahon, pang-ulam. Nung inano ko na sa labas ko ilagay yung mga pichay ko tsaka yung mustasa, hindi masyado, pangit. Ang init kasi ng tubig yan namamatay. Maganda talaga sila nakalilim. Ang ganda ng dahon dati. Hindi pa ako mahilig mag video nun eh. Pero ngayon sa gagawin ko, makikita nyo, bibidyohan ko lahat step by step paano pag-assemble. Ayan, dyan, tapos itong dito
Yung sa bala ko rin gumawa ng umano ng tangke, yung container na blue na yan. Balik gusto ko mag-ano ng ano, mag-alaga kahit na anong klaseng isda lang. Yan ko siya sa baba dito, yan dito sa baba, tapos lagyan ko ng aerator. Ang pinaka-aerator niya, yun na rin yung submersible pump, para yung tubig hihigupin niya, yun ang mag-isusupply niya dito. Kasi may vitamins yun, tayo ng isda, tapos yung mga yung kain ng isda, tapos yung pagkain ng isda na natunaw, yun ang iakyat niya dito sa gagawin kong pitsayan. Ikot-ikot na ang tubig para maganda yung tubo ng pitsay at maganda rin tubo na maganda rin ang ano ng mga isda. Bibidyohan ko yun para sa inyo sa gagawin ko. Ay, salamat. Good morning. Ganda nila tignan kasi parang gubat na. Lalo na yung sinilipat namin kahapon yung sili dyan. Eh dito yan dati eh. Nilipat ko sila doon. Mas gumanda. Parang gusto yung ganun. Para ba yung may, ang misanin mo ba eh, may canopy ka na ano. Ang ganda na tignan, may canopy. May bubong yung lilim. Dahil sa mga dahon ng mga puno. Pag nandun ako sa ilalim, sarap ng pakiramdam ko. Yan lang. Maraming salamat. Good morning and happy New Year sa inyo lahat.